sa akin. Para po napuntahan ko po. Pero bakit po nakulong? Yun nga po sir wala po talaga ako idea kung ano po yung nangyari talaga Patay ka may DPWH ka pa, mayabang to. Ito po idol, yung pinara po ng ating security guard na Sir Greggy at pagbalik, dinabab na po niya yung barrier at saka dito po nagkaroon sila ng confrontation. Yan po makikita niyo po dyan, sinukbit po niya yung sinasabi niyo po kanina na baril. Okay. Nagkaroon po sila ng confrontation and afterwards po niyan, tumawag na po itong ng pulis at barangay dito. Ayun, dumating na yung pulis. Okay. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard, no? May pag-uusapan tayo ngayon guys. Isang security guard guys na kulong. Medyo may konting tinatawag na injustice pero mapag-uusapan natin ngayon guys kung saan nabutasan at kumbaga nasilipan ng isang security guard para mabigyan ng tinatawag na makulong siya ng isang buwan. Okay? Pero bago ang lahat guys, baka bago pa kayo sa channel, kung magugulat kayo may nakamahaba buhok at nakasando, parang nagtatambay lang. At maisip nyo bakit naging security officer, security guard to? Kasi guys ako po isa ng retired na po ako. Nung retired na po ako guys, hindi na po ako active sa aking duty at nagbibigay na po tayo at nagsishare ng ating kaalaman at mga karanasan natin sa mga dati nating mga duty para magbigay ng salamin, gabay para sa mga baguhan at nagsisimulang mag-security guard, yung mga kabataan, mabigyan natin ng gabay. Kung gusto niyo pong magkakuha ng mga idea at mga pamamaraan, ay pumunta po sa channel ko. Ayan. Pindutin niyo po yung playlist dyan. Ayan, no? Pag napindot niyo yung playlist, itong lalabas. Punta kayo sa Security Guard Matters. Marami tayong video dyan guys na pwede nyo masalaminan. Gabay para sa inyo. At marami din tayong mga video dyan na may informative na video, no? Okay? So ngayon, pag-uusapan natin guys, yung isang guardia, no? Disclaimer lang, hindi tayo nagmamagaling dito. Nagbibigay lang po tayo ng idea para sa mga kasama natin mga security guard na medyo magkakamali tayo ng galawan, no? Okay guys, doon tayo sa video, no? Sa programa ni Rapi Tulfo, no? May isang security guard na nakulong. Hinuli ng pulis dahil sinampahan ng kaso ng isang attorney ng isang sangay na government na sangay na sikat ngayon sa mga kontraktor, no? So, isang abogado. So, ang sistema guys, kung papansinin niyo yung video guys, unang mali ng gwardiya. Ang disclaimer ibibigay natin yung kwento. Isang gwardiya hinuli ng pulis kasi nireklamo siya ng isang abogado, ng isang sangay ng government, no? Dahil bakit? Ang kinaso sa kanya ay gun toting. Ano yung gun toting? Tinutok niya yung baril at mayroon tinatawag na dinagdagan na siyempre inimbestiga yung mga yung mga iba pang nagiging violation ng security guard. So, tingnan natin na. Sabi ko nga guys, tayong mga security guard ay prone. Ano ba yung prone? Tayo ay mga madali lang ireklamo. Kasi kayang-kaya tayo eh. Maliit lang ang tingin sa atin na madlang. Talagang madlang people. Ika nga, alam nilang kakayanin lang tayo eh. Kaya nga dapat yung galaw natin ay nasa lugar. Nasa lugar para hindi tayo silipan, no? So, isa-isay natin yung ating tinatawag na
analisar ay sa dulo ng video, no? So ngayon, ang gwardiya ay sinita niya yung isang abogado na dumadaan-daan doon sa kanilang binabantayan. So base doon sa kwento, ay nag-iwan ng ID yung abogado since yun naman ang patakaran. Pero ginawa niya, iniwan lang niya yung ID doon. So ginawa ng pasis ng abogado ay yung binigay ng gwardiya na pasis. Yung, di ba may binibigay yung gwardiya na pasis sa pag may nagbibigay ka na ID. Kaso lang yung ID iniwan na ng abogado doon sa gate ng gwardiya para hindi na siya maharang, ipapakita na lang niya yung pasis ng gwardiya. Kaya lang sa patakaran ng village na dinadaanan nila, within 24 hours, kailangan i-surrender yun kasi panibagong iwan ng ID kinabukasan. Kaso lang, since yung abogado ay ginawa niya, dahil alam niyang, kaya niya yung gwardiya eh. Kaya niya yung tinatawag na implementation rules nung pinapatupad ng gwardiya. Ang ginawa niya, iniwan lang niya yung ID doon. So, pinapakita na lang niya sa gwardiya yung pasis. So ngayon, nagkataon, sinita ng gwardiya. Pagkasita ng gwardiya, ay ito na, nag-escalate na yung pagtatalo ng dalawa. Ngayon, nangyari, nagtalo sila, nireport siya sa pulis, since abogado siya, automatic nag-file agad ng kaso. At yung mga pulis, since abogado nga, at ang ihulihin ay gwardiya kasi ang sumbong ng pulis ay tinutukan siya ng baril. So ngayon, agad-agad hinuli yung gwardiya. At doon sa mismong paghuli, siyempre nag-resist yung gwardiya, nagmatigas kasi nga, una-una, wala namang warrant of arrest. Kaso lang, ginamit ng mga pulis noon ay yung tinatawag na act of, yung ora mismo na krimen ba? Kasi pag sinabi nilang ora mismo, pwedeng damputin yung mga inakusa within 24 hours. So, baka act of crime, ika nga. So, dinampot siya agad. So, nandun yung kanyang opisyal ng gwardiya, nandun yung opisyal, at wala nagawa kasi nga, nandun yung mga pulis eh, dinampot siya. At, yun na, umabot siya ng isang buwan ng nakakulong doon. Kung hindi nang himasok si Rapi Tulfo sa usapin, ay hindi po makikita yung tinatawag na injustice na mga procedure ng mga pulis, sabi nga. So, nakalabas lang yan si Kuya dahil ginawa ni si Rapi Tulfo kasi ayaw piyansahan ng agency niya eh. Kasi ang katuwiran ng agency niya, hindi naman totoo na yung kinaso sa kanya na pinatungan pa siya ng illegal possession of firearms eh. Kasi legal daw yung baril, mayroon daw ang lisensya na. So ang pataw yata ng PNI tinatawag na babayad para sa pagsamantalang kalayaan na piyansa ay 120,000. So nag-apila ngayon yung agency. Nag-apila ang agency, siyempre pag-apila, kakain ng araw yan. Ikaw, gwardiya, nakahold ka sa kulungan, pang samantala. Umabot na nga ng isang buwan. Mabuti na lang nandun nga si Sir Rapi at binayaran niya yung pangsamantala yung piyansa ng gwardiya at binigyan din niya ng sweldo ang buong buwan, isang buong buwan ng sweldo ng gwardiya. So, napaganda. Ika nga, okay na yung kalagayan ng gwardiya kasi nga nandun si Rapi Tulfo. But, hindi lahat, guys, hindi lahat ng kaso ng gwardiya ay masasalo ni Sir Rapi Tulfo. Okay? Hindi niya lahat masasalo. So, swerte siya dahil nasalo siya ni Sir Rapi Tulfo. Pero ganun pa man, isang buwan na siya nakulong doon, no? So, maaari siyang, kung hindi nasalo ni Sir Rapi Tulfo, maaaring lagpas sa isang buwan. Kasi, yung agency nga niya ay nag-file ng motion to consideration, basta ganun. Alam mo na, hindi na tayo abogado. Parang, yung apila na hindi tama yung binigay na kaso. So, guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang gwardiya
ay siya talaga ang tinatawag mapunta sa alanganin dahil mali na po yung ating galaw. Diba? Kahit sabihin mong, nasa katwiran ako, pero pag nasilipan ka ng butas, pwede kang makulong. Nandun na tayo, nasa katwiran ka. Pero hindi ka gumalaw sa tamang galaw, nabutasan ka, nabigyan ka ng kaso. Ito, i-discuss na natin. Kung panonorin nyo yung video, nanita ang gwardya na hindi proper uniform. Okay? So, habang nagdi-discussion sila nung kuan, hindi siya naka-proper uniform. Walang proper uniform. Saka pa siya nagbihis. At ang kasamaan nun, habang nagkaroon na sila ng heated argument, ay kinuha niya yung shotgun niya. Sinukbit na. Although hindi niya tinutok, pero sinukbit niya. Wala naman siya nakitang baril doon sa kausap niyo. So, hindi sabihin na mayroon na tinatawag na intimidation sa side mo. Alam mo namang abogado yung nasa harap mo. Mali mong galaw, pwede nang ikuan sa'yo, ibutas para sa'yo. Kaya nga sabi nga iba, diba? Bago ka magsalita, kailangan may abogado ka. Kasi bakit? Pwedeng magiging yung galaw mo, yung salita mo, ay ibato para sa'yo. Para maging kaso mo. Okay guys? So ito na ha. Una-una nakasibilyan siya, hindi pa siya naka-proper uniform, nanita na siya. Pangalawa, habang nagtatalo sila, ay dinampot niya yung shotgun niya, although hindi nga niya tinutok, pero nandun yung intimidation, nananakot ka na. Kasi nga, yung act mo na kinuha mo yung baril mo, at sabi ni Sir Rapi Tulfo, normal sa gwardiya yan na may baril. Okay lang sana kung habang naka-proper uniform ka, may dala baril, at nag-usap kayo, ay walang kuwan doon. Nakita nga sa CCTV. Ang kaso lang, hindi siya naka-proper uniform, kinuha niya pa yung baril niya sa loob habang nagtatalo sila, no? Abogado. Abogado yun eh. Alam niyang kayang-kaya ka. Okay? So doon pa lang guys, ay nabigyan na siya ng kuwan, yung malis action. So ang ginawa, inaksijurate ng abogado na tinutukan siya. So, tuting na. Pagdating doon sa mga pulis, dahil dinampot ka na, pwede na silipin yung mga lisensya ng baril at yung lisensya mo. Pwede nilang gawin yon, i-verify nila yung mga papilis doon sa sosya. Kasi pulis sila eh. Pulis sa pulis, plus abogado pa ang kalaban mo. Durog ka. Kung napatunayan na ang mga lisensya mo, pala ka din, isa na yon. Kaya nga na-hold siya na isang buwan, no? So, ganito yan guys, ano? So, eto na. Yun ang mali natin, mga gwardiya, no? Sabi ko nga sa inyo, proper uniform. Ito na yung proper approach. Okay, yung proper approach. Isa to guys, no? Una-una, may inutos siya na trabaho. May inutos siya na trabaho. Harangin mo yung mga taong ganito na hindi ganito. O, di ba? Harangin natin. Hinarang natin. Yung iba sumusunod. Ngayon, yung mga hindi sumunod, anong gagawin mo? Diba? Wala namang proper na sinabi. Pag hindi sumunod, i-hold mo at kami nang bahala. Wala namang ganun. Ang inutos lang sa gwardiya, harangin mo ang hindi taga sa atin at kuhaan mo ng ID. Hinarang mo. Gumawa ng... Kasi alam mo naman, yung ibang tao, maliit nga tingin nila sa gwardiya eh. So, nanggagarapal sila. Ngayon, ano bang dapat na approach? Una-una, verbally, inform mo sa officer mo. Nandun yung officer ng gwardiya eh. Ang problema lang sa gwardiya guys, sinalang niya yung sarili niya sa sitwasyon. Nakipagtalo siya doon sa abogado. Nakipagbalagbagan siya ng salita doon. Nakipagsagutan siya. Hindi ganun guys.
makukulong talaga tayo. Kasi alam naman ng tao yan na tayo ay wala namang laban sa kasuhan. Una-una, wala tayong panglaban dyan. Sa pera pa lang, talo na tayo. Kita mo, pag sumbong sa pulis, pagpakilala na abogado, ano na yung pulis? Kuha na agad. Action na agad. Abogado yun eh. Sinuliin, gwardiya. Anong ginawa sa inyo? Tinutukan ka. O di ba? Sabay kaso. Guys, pag ganong violator ng inyong rules sa trabaho nyo, huwag tayo makipag-away. Huwag tayo makipagtalo. Anong dapat gawin? Number 9 sa 11 general orders. To call my superior officer not covered by instruction. Sir, sandali lang po. Pinara niya. Sir, sandali lang po. Magalang pa rin. Sir, yung ID niyo po kasi expire na po. Kahapon niyo pa iniwan eh. Dapat sir, may renewal po tayong iwan. Di! Magmamalaki ngayon. Ganun-ganunin ka kasi kaya-kaya ka, gwardiya ka eh. Aminin na natin yun. Huwag na natin kuhan. Huwag ka nang bumato nang makipagbatiwan ka pa ng salita sa kanya. Anong gagawin mo? Number 9 agad. To call my superior officer not covered instruction. Huwag mo isa lang sarili mo. Kita mo siya. Sinalang nandun yung kanyang officer eh. Nagsalita kay Rapi Tulfo eh. Ha? Nandun din yung mga officer ng village nila. Bakit? Hindi mo kinalaro kung ano ang instruction sa mga violator. Ano bang gagawin natin sa mga violator ng ating rules? Kunwari, talagang nagmamatigas, hindi ka makikipagbalagbagan doon. Kasi wala tayong laban. Iiwan ka sa ere. Anong gagawin mo? Ipasa mo sa officer mo. Bahala na siya. Ikaw ay assist ka na lang. Sir, ayaw pong maniwala sa akin, sir. Ilang beses ko na pong sinabihan eh. Huwag na huwag kang makikipagtalastasan doon, makikipagbalagbagan ng salita. Kasi wala tayong laban. Sila pwedeng manghamak sa atin. Ha? Pwede tayong hamakin. Kwartya ka lang, wala. Pero tayo, we are followed by the rules. Pag once na umalis tayo sa rules natin, may kaso na tayo, guys. At pag may kaso na tayo, ang hirap lumabas. Kasi nga, wala tayong mga pera. At yung mga agency natin, ang kanilang palaging sisiguraduhin ay yung agency nila na hindi gumastos ng malaki. Sino bang nakulong? Agency o ang gwardiya? So, papayagan ba sarili mo na makulong lang? Kung may mga violator ng rules dun sa area natin, anong gagawin? Verbal report. Pagkatapos, written report ka. I would like to inform to your good office, a certain ganito, Sintra driver, attorney ganito, was not able to follow the rules of being passer by our gate. Ganon. Diba? Report lang, huwag ka makipagtalo. Pagka hinarang mo, in a manner way. Huwag yung, kanina kahapon ba sila? Ganon ka? O ano? Pinalahan mo pa ng, kinuhaan mo pa ng sight gun. Nasilipan ka. Nagsumbong ka kay Rapi Tulfo, may nagawa ba sa rules ng batas natin, si Sir Rapi? Ang kanyang rules na nagawa, ang kanyang exemption na nagawa ay ang siya na mismo nagawa ng piyansa na makalabas yung gwardiya. Which is okay yun kasi nasa programa niya. Sarap talaga ni Sir Rapi, tumutulong talaga sa mga mahihirap na tulad ng mga gwardiya. Oo, yun. Pero hindi lahat ay natutulungan ni Sir Rapi. Paano kung hindi ka napunta kay Sir Rapi Tulfo? Di ba? So bago ka, huwag mo nang isipin na, nasa tama ako. Paano nasa tama? Nasilipan ka na ng galaw mo na hindi tama. Di ba? Pagka nasilipan ka na, nadimanda ka na, ang agency mo, mabiyama mo na yan doon. Isipin mo isang buwan ka na nakulong. O di ba? Isang araw ka nga lang ikulong sa kwarto, ang hirap-hirap na eh. Nakakabagot na. Doon pa kayo sa kulungan na isang buwan ka. Dahil bakit? Hindi mo alam
kung anong dapat mo igalaw sa duty mo. Isipin mo, nanita ka na naka-civilian ka pa, wala kang proper uniform. At the middle of your tinatawag na argument, ay kinuha mo pa yung iyong armas na parang to intimidate your tinatawag na kausap. Although hindi mo tinutok. Pero yung act mo ay talagang parang threaten sa kanila. Kasi siyempre, sino ba namang hindi matatakot doon? Nilabas mo yung shotgun mo, isinukbit mo ganun. Although, mayroon yung tinatawag na argumentum sa panig ng abogado sa abogado. Pero ako tinitingnan ko yung video, medyo yung galaw ng security guard ay talagang wala talaga sa tono. Kasi una-una, tinanggalan mo ng guwan at nag-duty ka na naka-civilian ka pa. Hindi ka pa nag-proper uniform. Nangharang ka na ng mga motorista doon sa gate mo. Mag-proper uniform ka muna. Sukbit mo, ilagay mo lahat ng guwan. Kung nakasukbit siya gano'n habang, sir, at saka huwag kang manita nang galit ka. Pabayaan mo yung kausap mong galit sa'yo. Ikaw, i-compose mong sarili mo para hindi ka kung sino ba namang kahit anong sumbong nila sa pulis doon, kung wala ka namang ginawang masama. Sir, wala naman po akong sinabing masama sa kausap ko. Maayos naman po yung aking approach. At kung talagang makikipagtalo na siya, huwag mo nang pilitin na ipaintindi sa kanya ang side mo kasi hindi ka na maintindihan. Tawag ka na ng mga immediate boss mo. Sir, pasuyo na lang po. Ayaw pong kuhan eh. Kasi ganito yan guys ha. Pansinin nyo, inutusan kayo ng kumpanya. Bawal pumarada dyan. O, ganun lang. Huwag kayo magparada dyan ha. Ganun lang. So, sinunod mo, sir, bawal pong parada dito. Nagkataong mayroong matigas ang ulo kasi kayang-kaya nila yung boss mo. Pinagpilitan nilang huwag pumarada dyan at pumarada pa rin. Anong gagawin mo? Tanong ko sa inyo. Awayin mo? Bakit? May sinabi ba sa'yo? Pag nagpumilit na pumarada dyan, ay awayin mo. Papayag ka? Gawin mo yon? Sinalang ka na. Sinalang ka na. Sarili mo na ang maalanganin. Ikaw nang makukulong. So dapat, ang gagawin mo, call your superior officer. Pag sinabihan kang, napakasimpleng bagay lang, hindi mo kayang ayusin yan. Sir, matigas po eh. Hindi ko naman pwedeng makipag-away dyan, sir. Kasi wala naman pong sinabi sa kuha natin na pag may violator po sa rules na inutos, wala naman pong sinabi na ganitong aksyon. Diba? Wala naman. Sinabi na inutusan ka lang na bawal pumasok. Mayroon nga matigas ang ulo eh. Anong gagawin mo? Suntukin mo? Pag sinuntok mo, wala na. Kaso ka na. So, kailangan, not covered by instruction, nagpumilit na, tawagin na ang superior officer. Ngayon, kung ang superior officer mo nagmamagaling at sinasabihan ka na, ang hina mo naman, simpleng ganun lang, tinatawag mo pa ako. Sir, nagmamatigas po, inaaway na po ako eh. Hindi ko naman pwedeng awayin yan, sir. Ako naman po ang malilits eh. At sabihin siya ng security officer mo, mahina kang gwardya, bumalik ka nga sa opisina natin. O di mas maganda, bumalik ka, wala ka namang kaso. Kasi bakit? Gusto nilang ipahamak ang sarili mo. Di ba? Guys, ganito yan. Pag hindi mo ilagay ang sarili mo sa tamang galaw, mapapahamak ka. Yun naman nangyari sa gwardya. Nakulong siya. Kung wala nga si Rapi Tulfo doon, maalamang mahina sa kanya ang kalahating taon na kulong. Kasi magpapile nga ng tinatawag na motion to consideration yung agency nila. Hindi naman nagbabayad yung agency sa iyo na, habang nakakulong ka, bibigyan namin ng sweldo kasi naggagawa ka ng trabaho. Iwan ko lang ha. Kasi base sa mga karanasan ko, konting tulong, pero hindi yung monthly mo. Di ba? So, depende yan sa agency. Pero, sabi ko nga, ang agency ay nagninegosyo sila. Gusto nilang tumubo. So, kung alam nilang kuhan, tinan mo, di ba, sabi ng agency, hindi naman po piki yung aming armas para pailan nila ng tinatawag na illegal possession of firearms ang aming gwardya.
hindi ka nga gwardiya ng time na yun kasi nga nakasibilyan ka. Tandaan mo yun yung sinasabi ko. Nakasibilyan ka, hindi ka tinatawag na, kung ang security guard ay naka-rendered na ng duty, sisilipan ka na sa ating rules. You must to wear your proper uniform, ID, etc. Lahat nandito kasi nasa Code of Ethics yan. Nanita ka, wala kang uniforme, nagdala ka ng bit-bit ka ng armas, malamang pwedeng sabihin nag-illegal position ka na. So, yan ay pagtatalunan pa sa korte. Okay? So, ganito yun guys. Pagdating sa sumbong kasi, siyempre, yung titingnan nila ng bigat ng sumbong ay yung mga tinatawag na estado natin. Ang nagsumbong abogado, normal yun na magbibigay ng action agad yung mga pulis. Abogado ba naman eh. Nangyari sa akin guys, pinagmumura ako niyan ha. Pinagmumura ko. Naikwento ko na ng maraming beses to sa lahat ng mga video ko. Pinagmumura ko, donya yon. Donya, pinagmumura ko, ganon. Hindi ko talaga sinabayan. Kaso lang may nabanggit siyang salita na ganito kasi yan guys eh. Ang gwardiya, pinuprovoke ng kausap yan para mag-react ka. So hindi ko na pigilan sarili ko, na-provoke ako kasi sinabihan akong bastos. Samantalang, wala naman akong ginawang kabastusan sa kanya. In-approach ko ng maayos, kinausap ko ng maayos. Pinagmumura siya yung bastos. Kaso lang, bastos ka! Ginano niya ako. So, sinagot ko lang siya, Ma'am, wala po akong ginawang kabastusan po sa inyo. Gumanon ako. Lalong nagliyab siya. So, pagkatapos niya, siyempre, hindi niya ako pwedeng isumbong sa pulis kaya wala namang ginawa sa kanya. Nangatwiran lang naman ako, Ma'am, wala namang pong ginawang kabastusan sa inyo. Alam mo ginawa niya? Pumunta siya sa aming security office. Pagdating doon sa security office, nandun yung commander namin, kumusta? Hi sir, good afternoon. I am the wife of retired Colonel. Etong commander namin, din narinig na retired, eto na, status na sa buhay ang pinag-uusapan. That you're one of your guard there, ganun siya. Bakit ko nalaman yung kanilang usapan? Kasi nandun yung isa kong kasamang officer na sinabi niya sa akin. Nangyari sa akin guys, ora mismo, na-demote ako sa position ko at napunta ako sa parkingan. Yun lang pinakaparusa ko. At ginawa pa nila, inartiyo pa nila ako. Mabuti na lang, niligtas ako ng mga empleyado. Gumawa sila ng sulat na wala namang kuwan. So, naikwento ko na yan. Bakit? Ganito yan guys eh. Sabi ko nga sa inyo, pag tayong gwardiya, isumbong tayo sa pulis. At yung nagsumbong ay may status yun, may estado. Eh siyempre, paniniwalaan talaga ng pulis yun. No? Supposed to be dapat imbestigahan ng pulis eh. Pero hindi eh. Abogado ba naman yung kaharap nila eh. I am the attorney of the ganitong department. Of the government. So, government to government na sila. Oh. So, nangyari sa gwardiya, walang warrant of arrest, inaresto na siya. Kasi nga doon sa, pasok nga daw yung sa tinatawag na 24 hours commit of crime, basta ganon. Ako hindi ako abogado guys, pero yun ang mga napakakaintindi ko na pag may crime na committed, within 24 hours, dapat madampot ka ng pulis, no? Ngayon, yung iba naman marunong sa batas na nagtatago na yung mga yan para pagdating ng 24 hours na hindi sila mahuli, may tinatawag na yan na process of, yun na nga, hihintayin mo na yung arrest warrant para sa isi-serve sa'yo. So, habang wala pa yung arrest warrant, hindi ka pwedeng damputin ng pulis. Pero yung act of the crime, within 24 hours, kailangan kang damputin. So, yun ang nangyari din sa gwardiya. Kasi nga, tuti nga eh, tinutukan mo pa naman ng barilang allegedly ang abogado, which is hindi naman totoo. Pero dahil nga, sabi nga na, yun nga ang complaint niya yun sa'yo, so, ginawa ng pulis, dinampot ka nila. Binigyan, inimbitahan ka nilang papunta sa porsyento. Ngayon, pag nakakasuhan na tayo, doon na papasok yung tinatawag na piyansa. Doon tayo hirap mga gwardiya kasi wala tayong mga pera. At ang ating asahang magtatanggol sa atin ay ang agency. Which is, ang agency natin, hindi naman tulad kay Rapi Tulfo yan, na may abogado agad, tawag agad, nandyan agad, o ano ba naman to? Tatawag sa pinakapuno. Eh, bakit ganun ang action ng inyong mga tao? O, di ba? Bakit ganun ang action ng mga tao nyo? Mali yan. Ay illegal arrest yan, mga ganon. Pero kung hindi, ang agency natin ay
Di ba? Sumusunod lang din sila sa rules. Sino ngayon ang madidetain sa kulungan ng matagal? Tayo mga gwardya. Kaya, kailangan sa simula pala ng sitwasyon, huwag ka nang makipagtalo sa mga taong lumalabag sa mga rules na pinapapasunod nyo. Tawagin mo agad ang iyong officer. Tawagin nyo agad ang iyong mga immediate boss sa kumpanya. Ngayon, kung sasabihin sa iyo ng mga boss mo, ayusin mo yan, kuhan yan, o di, huwag kang makipagtalo. Kasi bakit? Ginagawa ng mga boss sa iyo, pinangkakalang ka. So, anong dapat gawin natin mga gwardya? Ano dapat natin gawin? Huwag tayo makipagtalo. Palagpasin natin yung sitwasyon. Kunwari, ay hindi, yan, nakipagpilitan siya. Ay hindi pinin. Ito yung Pasko. Nandiyan na nga yung ID ko, di ba? Oh. Gawan mo ng written report na I would like to inform this is the a certain ganito are doing always this ganon. Ngayon sabihin mo, sir, hindi ako marunong mag-English. Pareho tayo. Huwag ka magalala. Tagalogin mo. Sir, gusto ko lang paalam po sa inyo na nagkaroon po kami ng argumento ni ganito kasi ganito po yung ginawa niya. Kaso lang guys, nagmamatigas po yan sir at para hindi i-forward ko po sa inyo ang ganyang action para kayo po na po ang magbigay ng action sa kanyang ugali. So bayaan mo sila magtalo doon. Kasi yaman sa yaman sila. Tayo mga gwardya, palagi nating ilagay sa tamang posisyon ang ating sarili. Para hindi tayo makulong guys. Okay? Hindi tayo. Alam kasi ng ibang tao na kayang-kaya tayo. Kaya ginaganon tayo. Wala namang sinabi na pag hindi sumunod sa yan, pausukin mo yung batok, akong bahala dyan sa'yo. Susunod ka rin agad. Hindi. Paputok. Pakuan mo agad yung gamo. Gaganon agad. Hindi. Wag, bawal yun. Bawal sa batas yun. Huwag kang sumunod. Kasi bakit? Pag sinunod mo yun, ikaw ang malilitse. Kung gusto nyo palang ganun, di kayong gumawa nun. Ngayon, kung takot kang tanggalin, anong gusto mo? Matanggal ka na walang kaso o sinunod mo yung kalukuhan nila ng instruction nila na wala namang kasiguraduhan, natanggal ka na nga, nakulong ka pa. O, si kuya, sabi mo, yung nasa video, anong yari? Ginawa niya yung trabaho niya. O, di ginawa, tama. Pero nakulong siya. Natanggal siya, hindi. Tanggal pa rin siya. Sa palagay mo kaya, paglabas niya, babalik siya doon? Hindi. Hindi siya ibabalik doon. Bibigyan siya ng ibang pwesto. Pero kung dahil nag-playing safe ka, mahirap na. Baka tayo makuha. Sir, matigas talaga ulo sila eh. Pag sinabing, paano sa harangin mo yan? O di, harangin mo, sir. Good morning, sir. Napapagalitan na po ako, sir eh. Nagmamatigas ulit. Sir, pasensya na po ngayon. May pamilya din ba ako nagugutom, sir eh. Mahirap na pag natanggal ako, sir. Hindi! Ang ba namin? Ganun-ganun yan kasi tatapang-tapangan niya sa'yo sa harap mo eh. O di, bumigay ka ulit. Wala silang action sa ginawa eh. Walang ginawang action yung kampanya mo. Nag-report ka na, nagbigay ka na ng verbal report, nagbigay ka na written report. Wala naman silang ginawang memo na maglalagay sila ng ikuan sila, ipipin down nila yung tao, magkuhan sila ng pulis doon para lang nahulihin yun dahil kuhan. Hindi, wala eh. Diba? So guys, ayok na magkaroon to ng kaliwanagan sa kaisipan ng gwardya para maiwasan nating makulong guys, no? Maiwasan nating makulong. Kasi nga, kawawa pamilya natin, o diba? Hindi lahat ng sitwasyon ay mapunta kay Rapi Tulfo. Ilan lang ang sitwasyon na mapunta kay Rapi Tulfo. Sa 100, sa 1,000, isa lang. O, diba? So, huwag ka mag-isip na kasama ko, palaging bukang bibig. Huwag nilang gawin sa akin yan. Ipatulpo ko sila. Subukan niyo pumunta kay Tulfo. Subukan niyo pumunta. Alam niyo ba kung gaano kahaba ang pila sa programa ni Rapi Tulfo? Napakahaba. Maaga pa lang. Ang haba na. At pinipili lang nila kung ano yung magandang pag-usapan sa ere. Para siyempre, para yung mga tao, di ba, kuhan sa kanilang programa na manood. Tulad yan, di, nakita mo na, tinulungan ni Sir Rapi Tulfo,
120,000 ba naman bitawan ng pera ni Sir Rapi para mapiyansa? Di ikaw Pilipino, wow, ang galing naman ni Sir Rapi. Plus, binigyan niya pa ng sweldo isang buwan, 17,000 daw kada isang buwan. O di, ito, isang buwan, pininsihan ko, tulong na tulong, di ba? Ikaw naman, Pilipino, ikaw naman ordinary gwardiya, inisip mo, wag nila akong ganunin, ipaparapi tulpo ko sila. Hindi nga lahat po maasikaso dahil sa dami ng humingi ng tulong kay Sir Rapi Tulfo. So, anong gagawin mo sa trabaho mo? Ilagay mo sa tamang posisyon ang iyong sarili para hindi ka ma-hold, hindi ka makulong. Palagi mong tandaan ang rules natin. We are followed by rules bilang security guard. Huwag tayo makipag-away o makipagtalastasan. Palagi nating i-render ang galang sa kausap natin kahit bastos na. Kasi bakit? Once na naprovoke ka at nagbalik ka ng salita, oral defamation, grave threats, ang dami nang ibibigay sa'yo. Mayroon na ako isang video na nag-away din sila ng kwan. Nadaanan niya ng video yung anak niya. Anong sinabi ng babae? Pinala raw, pag pinagdasahan na raw yung anak niya. Nadaanan na ng video. Ginawa na ng kwento. Ang gwardya. Pero kung hindi ka makipagtalo sa kausap mo, relax ka lang at magalang ka pa rin, anong isisilip nila sa'yo? Anong i-demand nila sa'yo? Wala. Maiinis lang sila. Kasi bakit hindi ka pumasok sa kanilang bitag? Hindi ka pumasok sa kanilang bitag na ma-provoke. Okay guys? So palagi natin tandaan na wag tayong pumasok sa mga bitag ng mga tao kasi nga alam nilang kayang-kaya nila tayo. Okay? So I hope na maliwanag to guys. Kung naliwanagan kayo, mahingi ako ng like. Kung malabo, dislike. At yung mga patalastas natin guys, makikiusap naman. Sana panood nyo ng buo para may rewards naman tayo ng isang kape at isang sukal. At yung mga baguhan, sana mapindot nyo ng subscribe button. Idamay nyo na ng notification bell dyan para mayroon kayong update kayo sa mga video ang lalabas natin. Sa susunod guys, kita-kita tayo sa next video. Bye-bye!